Nasa linya po ng ating komunikasyon si Professor Eric De Torres, isa pong political analyst ng ating makakasama. Prof, good morning po at welcome back po dito sa Pulso ng Bayan ng SMNA. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jade and Sir Admar at sa mga ating mga tagapakinig po. Ano hong reaksyon ninyo na inituring o sinasabi po ng House Committee on Justice na sufficient informed itong dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, ito po yung unang hakbang sa pangkalahatang proseso. Bagamat idineklara o nagbotohan na sufficient informed, ang pinakamabigat dito po, ang pinakalabanan ay yung usapin pagdating sa sufficient in substance po. Kasi dito ho talaga magkakaalaman kung meron ho ba talagang merito. At ito po ay nakadepende sa pagpresenta ng mga naghain ng complaint, ng mga ebidensya, at the same time, ano din po yung argumento. But more importantly, dito sa prosesong ito, malaki ang epekto ng public pressure at perception ng publiko patungo po dito sa pagdinig na gaganapin para ma-determine na din ng committee kung meron ho bang maging sufficient in substance itong complaint na ito. Sa tingin ho ba ninyo, Prof, ay uusad po itong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Considering ang lahat po ng mga reklamong isinampa laban po sa kanya? Well, sana ang manaig dito ano yung merito nung complaint na inihain. So bandang huli ang hinihiling natin maging objective yung ating mga mambabatas at miyembro ng komite kasi sasalang ito pagka ito ay lumusot sa komite, ito ay sasalang sa plenaryo. Ang pinakamalaking katanungan dito bagamat sinasabi at time and again sinasabi na natin na ang prosesong ito ay political, maging basihan nawa ng ating mga mambabatas ay ang merito at ang laman ng complaint na iyan para makapagdesisyon sila ng maayos at bumoto ng naayos na aayon doon sa merito ng complaint na isinampa laban sa ating Pangulo. Opo. Paano naman po ito makakaapekto mismo sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., particular na sa kanyang political capital, Prof? Nako, kung makikita natin, consistent simula pa lang nung bago matapos ang taon. And of course, itong first quarter of this year, magraran na naman ng survey ang mga iba't ibang mga survey firms na yan. At consistent na nakikita natin ang pagsadsad o pagdaos-dos ng approval rating at trust rating ng ating Pangulo na kung saan ito ay malaking epekto sa kanyang political capital. At kung mapapansin natin, technically, meron na lamang ng 2 taon na natitira sa kanyang termino. Papunta na tayo dito sa kalagitnaan ng 2026. At habang tumatagal, makikita natin na kung saan hindi natutuldukan at wala pang kasagutan doon sa issue ng flood control. Tapos ito na naman, masadsad at makikita natin na talagang yung trend ng kanyang approval rating ay talagang bumaba at pababa. Ano yung epekto nito? Malaking epekto nito sa kanyang political capital sa kadahilan ng una sa lahat. Maipupush niya pa ba ang kanyang mga natitirang panahon sa mga legislative agenda na nararapat? Ikalawa, madadagdagan na naman at assuming at kung halimbawa man na umusad ito, tila baga ano pa ang trabahong kakaharapin at magagawa ng parehong mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso na kung saan ang focus nila ay nandirito sa impeachment complaint. So, hindi na naman natutugunan yung talagang pangunahing problema ng ating taong bayan sa pagdinig, pag-amyenda at pagrebisa ng mga batas na pangangailangan at more importantly, paano makakabangon ang political capital ng ating Pangulo kung hanggang ngayon at dagdag pa itong impeachment complaint na ito. So kung titignan natin, malaki ang epekto nito doon sa mga maaari at mga posible na maging line-up ng administrasyon patungo sa 2028. Opo, pero mai-impluwensyahan ho ba itong impeachment complaint laban sa Pangulo dyan po sa Kongreso, considering na halos lahat ay
kaalyado nga mismo ng administrasyon ngayon. Well, of course, ito, titignan ho natin yan sa perspektibo ng public pressure and yung public sentiment. Ikalawa, may epekto ho yan doon sa political capital. Bagamat kaalyado po ng Pangulo ang kalimitan o karamihan ng mayorya sa Kamara, ang tanong po ba dyan, mataas pa ba o malaki yung inaasahang pang political capital ng Pangulo upang mabuhat o ma-maintain yung leadership at saka yung support niya sa Kamara. Ibang usapin pagdating din po sa Senado. Bakit po? Kasi kung halimbawa ako ay isang re-electionist pagdating ng 2028 at nakita ko na pasadsad ang political capital ng administrasyon at pasadsad ang kanyang trust rating, magdadalawang isip ako kung ako ay lilinya at magdadalawang isip akong susuporta sa administrasyon patungo sa usaping ito kung magiging re-electionist ako ng 2028. So, nag-iisip na yung mga yan, lalo na ngayon. Itong taon na to, magiging mahalaga sapagkat ito na mas magiging polarized na yung politika ng ating bansa na kaninong pamilya ka ba, naaayon o kaninong pamilya ba ang yung sinusuportahan. Hindi na pwedeng maglaro. Ang tanong dito, are you in, are you out? Black and white, left or right ka ba? So ito yung defining moment ng politika papunta sa 2028 elections. Sa tingin po ninyo, Prof, yun nga, nabanggit po ninyo, mag-iisip na yung mga kongresistang pumirma before o noon sa unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, mag-iisip sila kung pipirma pa ba sila o hindi dahil parang political survival ba nila ito, lalo't malapit na ang eleksyon, yung pinaghahandaan na nila ngayon. Tama po, kasi kung mapapansin po, ano yung panawagan ng Makabayang Black na hinihimok nila na sana pumirma ulit yung mga dati pong pumirma sapagkat siyempre nagbabago din po ang political climate at napupursi ng ibang mga mambabatas na kung saan steady po ba yung leadership at kung steady yung leadership, hindi lang usapin ng leadership sa House, pero ito ay nakadepende din sa taas at laki ng political capital ng ating Pangulo. Now, with this trend na nakikita natin na talagang ang approval rating ng ating Pangulo ay patuloy na bumababa at patuloy na sumasadsad, kung ako isang mambabatas, magdadalawang isip ako. Of course, bagaman sabihin natin na all politics is local, nakadepende yan doon sa kanyang mga constituents, pero malaki pa rin din ang epekto ng national at national leadership sa kung paano i-determine yung magiging politika basically sa local. So kung akong isang mambabatas, yun nga, mag-iisip ako as 2028 is fast approaching. Opo, pero marami po o ilang grupo po ang duda pa rin dito nga sa dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil alam natin, yung unang complaint ay inihain ng isang pribadong individual, inendorso ng mga kaalyado din daw ng administrasyon. At pangalawa, inihain ng progresibong grupo o makakaliwang grupo. At yung pangatlong impeachment complaint, sana daw ay naipasok, yun ay alam natin na mula mismo sa mga pro-Duterte na mga grupo. Sa tingin po ninyo, tama po ang kanilang nakikitang obserbasyon na hindi na ito may pagpapatuloy, hindi na ito uusad pa dyan sa Kongreso? Ako, tignan natin po yung maging takbo ng sitwasyon. Kasi naniniwala naman po tayo na objective pa rin din ang ating mga mambabatas. At ang tingin ko, maglabasan tayo ng argumento, ilabas natin yung mga sinasabing mga ebidensya upang mas lalong mahimay itong mga complaint na ito. At yun nga, babalik po ako dun sa usapin ng merito. Tandaan po natin, nung maaalala natin nung panahon ni former President Joseph Estrada, minority din po yung nagsampa nito.
Pero nakita po natin na ang bilis ng turn of events at nakakuha ng suporta ito base sa merito din po nung complaint. So tayo po nananahan na kung saan yung pagiging objective lamang na naaayon po doon sa merito at ipepresentang ebidensya ng mga naghain itong impeachment complaint na ito. Opo. Anong kaya ang epekto at implikasyon nito, Prof, sa mata ng international community na ang pinuno mismo ng Pilipinas ang nasa ilalim ngayon ng impeachment complaint, papaano po yan na makakaapekto sa kabuuan ng ating bansa? Nako, napakalaki pong epekto nito kasi yun nga po paulit-ulit at of course hindi lang po sa akin ang galing ito pero obserbasyon ng marami pong analyst may epekto po ito sa stability ng ating bansa. So nagkakaroon ho ng political instability at kung ako po ang mamumuhunan malaki o mataas yung risk factor. Magdadalawang isip ko ako na mamumuhunan sa Pilipinas kasi may usapin dati maaaring sabihin natin yung impeachment complaint kay Vice President Sara hindi masyadong affected ng international community dahil ikalawang pangulo lang po siya. Pero sa pagkakataong ito, mismong pangulo na po ang sinampahan at ayun na po gumugulong. So kahit po sabihin natin na walang merito, yung trust and confidence o yung confidence level ng isang mamumuhunan o para mamumuhunan dito sa Pilipinas, napakataas po ng risk because of that political instability. At tandaan natin, patuloy po tayong sinisingil nito na hindi makabangon ang ating piso. Andyan pa rin din yung provision sa ating konstitusyon ng 60-40, plus nakaka-apekto pa itong political climate ng ating bansa na hindi maganda in terms of optics po dahil nagbibigay ito ng mensahe na kung saan hindi stable ang liderato ng ating bansa. Opo. Doc, nabanggit po ninyo si Vice President Sara Duterte, ang kanyang impeachment complaint kahapon nga, dalawa pa rin, no? Na bagong impeachment complaint ang inihahain. Parang nirefile na nila itong kanilang reklamo laban sa Vice President. Inendorso ay inihain po ng mga progresibong grupo at itong makakaliwang grupo o mga civil society group laban nga po dito kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin naman po ninyo, itong bagong impeachment complaint ay uusad at papaano po yan makakaapekto naman sa Vice Presidente? So ako, tingin ko hindi na apektado ang Vice Presidente dito kasi ina-anticipate na rin din ito ng kampo tingin ko ng ating ikalawang Pangulo na kung matapos man yung one-year ban na idineklara ng Supreme Court, may mag-a-attempt ulit na magsampa laban sa ating ikalawang Pangulo. Tingin ko, sa pahayag naman ng ating ikalawang Pangulo, ito ay napaghandaan niya na. At ako, tingin ko rin din, maganda na kung ituloy man at ito man lumusong o lumusot, maglabasan ng presentasyon ng ebidensya na kung saan matuldukan na kung ano man itong mga akusasyon na ito sa ating ikalawang Pangulo. Kasi ang lumalabas sa diskurso at ang mga argumento ng mga nagsampa ay walang bago dito sa kadahilan ng hindi pa nasasagot ng ating ikalawang Pangulo. Now, ang tingin ko naman dyan dapat nasa tamang avenue tulad ng korte at tulad ng isang trial na ganyan upang maisagot ng Pangulo. Otherwise, it will be, trial by publicity. So, kung ano man tingin ko ay hindi na apektado dito ang ikalawang Pangulo at tingin ko na paghandaan na rin dito ng ating ikalawang Pangulo in anticipation na matapos ang one-year ban, meron magsasampa sa kanya nitong impeachment complaint ulit. Naniniwala ho ba kayo, Prof, na kaya o kumpiyansa kayong kayang malusutan ito ni Vice President Sara Duterte? Tingin ko naman paghahandaan ito at pinaghandaan nito ng ating ikalawang Pangulo. Kung merito, ako babalik pa rin din ako doon sa usapin ng merito ng kaso at ang labanan ng ebidensya. O kung magiging objective ka at isi-set aside natin yung politika at objective lamang ang takbo ng sitwasyon,
mananaig po yung batas at ang rule of law. Pero ang mahirap po kung mahaluan ng politika at ang agenda po ng iba ay iba sa pagpa-file ng complaint at sa pagpa-file po ng account. Kasi sa nangyayari po ngayon, nagiging instrumento ang impeachment o itong mga prosesong ito sa agenda po ng iba at hindi po talaga doon sa talagang objective na mapanagot kung sino man ang mapanagot na opisyal po ng ating bansa. Opo. Anong dating po sa inyo na sa kauna-unahang pagkakataon, dalawang pinuno po ng ating bansa ang ngayon ay nahaharap sa impeachment? Alam niyo, napakabigat po niyan kasi sa mga bansang presidential system na katulad ho natin, kalimitan or kadalasan yung pangulo ang sinasampahan ng impeachment, lalo na po sa Amerika ho. Huling-huli ho niyan itong nakalipas na panahon nung administrasyon ho ni President Donald Trump nung unang niyang termino. Pero kakaiba po ito sa atin kasi sabay at mas lalo ho itong nakakalungkot na sitwasyon at mas mataas ang epekto o malakas ang epekto sa mga dayuhang mamumuhunan na nais po na mamuhunan sa atin. Kasi hindi isa, pero yung ikalawang o dalawang pinakamataas na leader ng bansa ang sinasampahan ng impeachment complaint. So napakabigat po niyan kasi talagang mas nasusuya o mas naitutulak natin papalayo. At ang nagiging ho nitong nakakalungkot, Sir Franco, ay ang ibang mga bansa sa katabi nating rehiyon o ibang mga bansa sa karating nating bansa na sila ang nagbe-benefit dito sa anumang hamon political na mayroong kinaharap ang ating bansa ngayon. Opo, Prof. At sa tingin po ninyo, sino ho ang makakabenepisyo po nitong impeachment? At sino ang kawawa naman kapag ito'y natuloy? Dalawang pinuno po ang sasailalim ng impeachment na ito. Actually, kung ako ho tatanungin ninyo, wala akong magbe-benefit dito. Ang pinakatalo ho dito ay ang ating bansa at ang taong bayan. Ito rin din ho yung sinasabi ho nating produkto ng meron tayong sistemang pampolitikal ngayon. So ito ho yung panawagan natin na ayan, kitang-kita na ho natin sa ating bansa na ito lahat ay produkto ng sistemang presidential at ang sistemang matagal na nating sinasabi na panahon na para amyendahan ang ating saligang batas. Baguhin natin yung ating sistemang pampolitikal, baguhin natin yung ating form of government, palakasin natin yung mga partido politikal. Kasi ito ho yung refleksyon, bakit kamo? Ang alyansa na kung saan nagsama ang ating historically, yung ating Pangulo at ang ikalawang Pangulo, ay alyansa lamang at hindi sa basihan na may malakas na partido politikal. Sa Amerika, itong klaseng sistemang ito, ang presidente at ang vice-presidente po ay elected in tandem. So ibig kong sabihin, kung ano ho yung boto ng presidente, yun na ho yung automatic na boto ng vice-presidente. At kung sino ho ang kanyang vice-presidente, automatic siya ho ang mananalo. Dito lang po sa Pilipinas na magkaibang boto ang presidente at ang vice-presidente. Nung hindi nagkasundo at nagkaroon ng lambat at hanggang sa tuluyang nawala ang alyansa ng unity team, ito ang refleksyon ngayon na meron tayo na patuloy tayong sinisingil sa pagkakataong ito. So, hindi lang po siya usapin ng pagpapalit ng liderato Usapin po ito ng pagpapalit ng sistema. Sapagkat kung hindi tayo magpapalit ng sistema, pinakatalo po ang sa totoo lang ang ating taong bayan, ang ating pong bansa. Ang laki na ho ng pinsalang nagawa nitong flood control scandal sa buhay ng ating mga kababayan. Paano pa ho na makakabangon at makakabalik tayo sa ating pong sistema or sitwasyon sa ekonomiya at pagtaas ng antas ng kalidad ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. So, hindi ho sapat na magpalit lamang tayo ng liderato. Kailangan meron ho tayong gawin at baguhin ho natin ang ating pong sistema. Opo, hindi ho ba nagagamit din itong impeachment issue ng mga politiko, na lalo na yung mga may plano sa darating na 2028 elections, gamitin itong platform nila para magpasikat, para magpakilala at para makakuha ng political, baga tinatawag na political gain sa kanila?
Actually, marami ho dyan na mga wait and see at saka yung tinatawag nating abangers. Nag-aantay lamang ng tamang oportunidad. At yun nga po, at hanggang sa makapihit ng magandang traction, they will take every inch of opportunity para po magkaroon ng exposure at opening. Because at the end of the day, pwede hong sabihin natin na nakatuon lamang ang mata ng taong bayan sa dalawang pamilyang ito. Pero marami ho dyan na nakikiramdam at nagmamatsyag rin lang din na meron din pong interest, I'm sure, patungo po sa 2028. Opo. Hindi lang po siyempre nagpapakita ng interest ngayon. Yun nga po, sa politika may kasabihan na lahat po ay timing. At siyempre po, meron din hong nag-aabang na kapag ito ay naka-apekto sa dalawang pamilya, merong posibleng posibleng grupo na maaari pong mag-benefit ho dito. Pero sa totoo lang, wala ho ako nakikitang pwedeng mag-benefit kundi mas malaki ho ang talo ng taong bayan at ang ating bansa ho dito. Opo. Reaction po ninyo, Prof, doon sa pahayag po ng Senate President Tito Soto na ang impeachment is now an impossible dream. Hindi naman po kasi tingin ko depende rin din ho sa mga mambabatas ho. Lalo na sa mababang kapulungan. Ang tanong ho dyan siyempre nakadepende pa rin din ho doon sa liderato at sa mataas na kapulungan naman. Ang nakakalungkot ho kasi dito, hindi ho siya impossible dream pero malaki ho siyang distraction patungkol sa mga trabaho na dapat ho nilang gawin. Kasi siyempre, malaki yung trabaho ito sa parte nila. Ang tanong, meron pa ho ba silang nagagawang iba pang trabaho kapag ito ay umusad? So, ako po, wala hong ibang panawagan kundi lalo po nating ipagdasal yung ating bansa at ipagdasal ho yung ating mga mambabatas na gawin kung ano yung tama, ano ho yung mabuti, ano ho yung nararapat, magtuloy man ang impeachment o hindi po. Pabor ho ba kayo doon sa panukalang tsa-tsa ni Senate President Tito Soto? Kasunod nga rin po yan sa naging aksyon ng Supreme Court doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Actually, pabor ho tayo dyan pero wag ho tayo mag-tsa-tsa for the reason na dahil po gusto natin makipag-gridlock sa isang branch ng government. Siguro malaking hamon at panawagan din po natin sa ating administrasyon na sa nalalabing huling 2 taon ng ating administrasyon ay magpanuhala ng pagbabago at pagpamyenda sa ating saligang batas. So maganda ho yang ipanawagan po natin sa ating pong mahal na Pangulo at ang ating administrasyon na sana panahon na para tignan po ito. Ikalawa, hamon din ho ito sa ating Senate President na baka siya lang ho yung may gusto. Kasi tandaan ho natin, kung magpalit man ho tayo ng saligang batas at ang charter change o sistemang pampolitikal, tandaan niya ho, maaapektuhan ang upper chamber dito sapagkat hindi ho po pwede tayo magkaroon ng charter change kung hindi po baguhin ang ating sistemang politikal kung presidential na manatili o parliamentary. Dahil most likely baka pwede hong magbago ang setup ng mataas o mababang kapulungan. Pwede hong maging unicameral yung sistema, pwedeng bicameral pa rin din, pero ang mga senador dapat may irepresenta ho silang rehiyon. Kasi ang problema ho natin, yung mga senador ho natin elected at large. At sa composition ho ba nitong mga senador natin ngayon, na kalimitan o karamihan po sa kanila ay galing sa Metro Manila, willing ho ba sila na mag-undergo nitong prosesong ito na knowing na maaaring ma-display sila dahil wala naman silang nire-representang rehiyon. So yan, baka ang pronouncement na yan very welcoming pero realistically, katanggap-tanggap po ba yan dun sa ibang mga kasama din ni Senator Tito Soto na alam natin na sila ang unang-unang tatamaan dito. Pero para sa inyo, reasonable ho ba yung naging pahayag po ng Senate President kaugnay nga po doon sa naging desisyon ng Supreme Court? Ako tingin ko, yun nga ho, yung sinabi ko sa programa din po kahapon na assuming nga ho na nagkaroon ng
ika nga na sinasabi nilang judicial overreach dahil kumbaga parang sinabi nga ho yung proseso at kumbaga denied ng Supreme Court yung dapat na proseso sa impeachment, hindi naman ho ito nangangahulugan na kung saan babaguhin mo yung sistema sa kadahilan ng ganito lamang. So dapat po mas maging proactive yung pagtingin na babaguhin natin yung ating sistemang pampolitikal hindi dahil dito sa pahayag o magcha-charter change, hindi dahil sa pahayag na tingin natin yung desisyon ng Supreme Court hindi pumabor dun o na umayon dun sa kagustuhan natin. So yun ho yung aking punto lamang. Opo. Yan, Prof, siguro huling mensahe po ninyo at paalala na rin sa ating mga kababayang nakasubaybay nga sa lahat ng mga isyu ngayon sa ating bansa. So sana po panawagan ho natin na patuloy ho tayong magdasal at ipagdasal ho yung ating mga leader at ating po mga mambabatas at higit po sa lahat yung panawagan natin na mas lalo ho tayong maging mapagmatsyag at maging critical po. Lalo na sa panahon na po ngayon, mahalaga po yung pagiging critical ng ating taong bayan at magbantay doon ho sa mga bagay-bagay na nangyayari natin. At wala ho tayong ibang panawagan kundi pinakamalakas ho yung sandata sa lahat yung pagdadasal po na bubuti din po at magiging maayos din po yung lagay ng bawat isa at lagay ng ating bansa.